po natin. Ladies and gentlemen, mamaya po alas 5 ang pag-umpisa ng confirmation of charges sa kaso na sinampa laban kay Digong Duterte. Alas 10 sa oras ng The Hague, pero alas 5 sa ating oras mamaya. Pero 30 minutes na delay. So, ibig sabihin ay what we see is not actually the real time. But anyway, kontento na lang muna ako. Total, marami pa rin ito. Issue pa rin ito. Gusto ko may ipaliwanag sa lahat na kampante po ako bilang isang doktor ng jurisprudence na magsasabi na talagang mananaig si Digong dito sa kasong ito at iiyak palalo mga biktimang ito. Sapagkat po wala na tayong magagawa kasi wala na pong jurisdiction ang ICC kay Digong. Ngayon, marami nagsasabi, di ba na-desisyonan na yan? Ang masasagot ko lamang, yes, na-desisyonan, pero ang nag-desisyon ay yung pre-trial chamber ng mga judge. At yung decision la ay hindi pa final, sapagkat po, ay ang magdidesisyon dyan, inapila po kasi ng mga abogado ni Digong doon sa appeals chamber. Iba yung judge sa pre-trial chamber, iba rin ang judge doon sa appeals chamber. So, basically, kung timeline pag-usapan natin, October, nagsampa ng kasong request to dismiss the case ang mga abogado ni Digong, pero dito sinampa sa pre-trial chamber ng mga judge. Nagpalitan ng sagot, ang argumento nila ay simple lang. Sapagkat hindi naman kasapi ng ang Pilipinas ng ICC, so wala nang kapangyarihan ang ICC na makialam sa atin. Nung panahon na sinampa ang kaso laban kay Digong ay hindi na po kasapi ang Pilipinas. Yan ang argumento nila na Attorney Kaufman dito sa baba. Pero mamaya ko na itatakil yung argumento kasi pareho din binitbit nila pataas. Yung argumento nila po ay tinanggihan ng pre-trial chamber judge. Ang argumento naman ng kalaban nila ay nabilitbit ng pataas kahit sabihin natin, naniniwala din sila na dapat pag sinampa mo ang kaso ay kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Pero ang kanilang kwalifikasyon, pero ang katotohanan, meron pa pong Article 1 to 7 kasi ang membership ng Pilipinas sa The Hague, sa ICC, ay kailangan member pa tayong Pilipinas kung pagbasihan mo po ay ang Article 12, Paragraph 2 at saka Article 13, Paragraph 3 ng Rome Statute. Very clear kasi sinabi. Pero sa Article 1 to 7 ng parihong batas din ay nagsasabi kahit nakaalis ka na sa ICC ay may dalawang obligasyon na nananatili. Yung tinatawag nilang residual obligations. Ano ba yung residual obligations? Pag residual, nananatili o naiwan obligasyon. So, ang unang obligasyon ay yung obligasyon na kung merong kasunduan na nangyari sa gitna ng ICC at Pilipinas ay kahit aalis pa ang Pilipinas sa ICC ay magtutuloy-tuloy yun na ipatupad kung ano man ang kasunduan na meron. Ang tanong, meron ba kasunduan? Wala po. Okay. Sigurado din yan, wala. Next, may pang-apat na kondisyon doon na kung may anumang bagay na kinukonsidera na ng kasapi pag Pilipinas na nakonsidera na ng International Criminal Court bago tuluyan na alis ang Pilipinas
ay mananatili daw yun. Ngayon, ano yun? Yan yung preliminary examination na inanunsyo ni Fatou Bensouda na prosecutor ng ICC noong February 8, 2018. Nakasapi pa ang Pilipinas. Bakit kailan natanggal ang Pilipinas sa ICC? Ang Pilipinas ay nagsampa ng pag-alis sa ICC noong March 16, 2018. At dahil nakasaad sa batas dito sa Article 127 na ang effectivity ng pag-alis ay 1 year mula nung sinampa ang pag-withdraw o pagkalas, ay antayin mo munang 1 year. So kung March 16, 2018 sinampa, ang last day niya is March 16, 2019. Bagkus sa March 17, 2019 ay hindi na tayo kasapi. Bakit? Kailan ba sinampa ng ICC Prosecutor's Office ang kaso o request for investigation laban kay Digong? Noong May 24, 2021 na lamang, mahigit 2 taon na nakalipas. So wala na. At nung sinampa nila yan, inaprubahan niya ng pre-trial chamber, yung mababang judge yan, mababang korte. Pre-trial chamber, inaprubahan nila yung noong September 15, 2019 at 2021. So, ganun ang nangyari. In other words, ang argumento ng mga abogado ni Duterte ay hindi na tayo kasapi sa ICC nung sinampa nila ang kaso laban kay Duterte. Paano pala ang pagsampa? Ang pagsampa ay ginawa nila sa pamamagitan ng pag-request ng investigasyon. Okay? Ganun ang argumento nila. Ang argumento naman ng kalaban, ulitin ko lang, si Atty. Conti, nagsasabi, itong argumento nila ng Prosecutor Minjay, na kahit pa na kumalas na ang Pilipinas at hindi nakasapi ang Pilipinas sa araw ng sinampa namin ang request for investigation, ay meron pa rin tinatawag na nangyari na preliminary examination na obligado ang Pilipinas na mananatili sa kamay ng ICC. At yun nga yung tinatawag na preliminary examination. May buntag, Mil NSG. Maganda ate, thank you Doc. So clear ang paliwanag mo. Siya, very clear yan ha. Pero ang kabila, ang sabi nila, dahil mayroong preliminary examination na nangyari at sinabi din sa pang-apat na kondisyon sa Article 127 na kung merong anumang bagay na konsidera na ng korte ay mananatili. Ang tanong, kinatigan niyang ang pre-trial chamber, talo si Duterte. So nangyari, umakyat siya sa appeals chamber. Pag-akyat niya sa appeals chamber, the same argument. Pero siguro sa tingin ko nakikinig si Kaufman sa akin. Pinatapang niya, pinaganda niya yung argumento niya sa apila. At ang kagandahan naman sa desisyon ng pre-trial chamber, kahit talo si Duterte, sinabi ng pre-trial chamber, oo, naniniwala kami na kung hindi na member, ay hindi na wala ng jurisdiction. Bagkus lamang, sinabi ng pre-trial chamber, nagawa kasi yung preliminary examination noong February 8, 2018 at kasapi pang Pilipinas. Kaya manatili pa rin. Ano ba yung preliminary examination na inanunsyo ni Fatou Bensouda noong February 8, 2018? Ito po yung resulta noong pagsumiti ni Trillanes at saka ni Atty. Jude Sabio kasama si Matubato, nagsumiti sila ng affidavit ni Matubato. At kaya magpapel pa. Na kung saan si Edgar Matubato ay nagkwento na isa doon siyang utusan ni Duterte na pumapatay doon sa Davao City. Itong kwento kay Matubato ay panahon pa yun ng Davao. Mayor pa lang si Digong. Dahil dyan, sinabi
ni Ben Sauda na mag-preliminary examination. So ngayon, ano ba yung preliminary examination? Alam mo, kung malakas ang ebidensya ni Matubato, hindi na dadaan sa preliminary examination yun. Didiretso na si Pato Ben Sauda mag-a-apply ng kaso. Magpapile na siya ng kaso, mag-request siya ng authority to investigate. Hindi siya nag-apply. Ibig sabihin, mahina. Sa tingin nila, mahina ang ebidensya na bitbit nila na Trillanes. Ganun ho, kasimple. So ngayon, bakit inabot pa hanggang 2021? Kasi matanda ninyo, October 2020 ay pumunta na sila sa Kanyas sa ICC. At tumistigo na siya. So, lumakas ngayon ang ebidensya nila dahil nadagdagan yung testimonya ni Matubato, nadagdagan ang testimonya ni Las Cañas. At ang kwento naman ni Las Cañas ay patungkol po sa patayan sa Davao. Hindi kasapi ang war on drugs. So, ito na ngayon may sitwasyon. Bakit hindi? Matanong kayo, bakit hindi kinagat ng prosecutor's office yung binigay nila na dokumento nila ni Trillanes? Mahina kasi. Bakit mahina? Di ba si Matubato, narinig nyo naman kung tumistigo? Inaamin niya na inutusan siya pamatay? Meron po kasing doktrina sa evidence na sinasabi, walang sinumang tao ang maitatali ng salita ng ibang tao. So, salita ni Matubato, hindi niya pwedeng itatali sa kanyang salita si Duterte. Kahit sabihin pa niya na ako inutusan niya. Bakit po? Kasi sa batas ng ebidensya, hindi po pwede na tataliin mo, gagamit mo laban kay Digong yung sinabi ni Matubato, kung hindi mo muna maipatunayan na magkakutsaba si Matubato at si Digong. Okay? So ngayon, paano mapatunayan na kakutsaba ni Matubato si Digong? Gagamit po ang utos po ng rules of evidence, batas ng ebidensya. Gagamit kayo ng hiwalay na ebidensya. Hindi pwede gamitin ebidensya para patunayan ang pagiging magkasabwat, yung salita ni Matubato ay hindi pwede rin gamitin. Kailangan hiwalay ng ebidensya. Ano yon? Maaring mga cellphone, text, na nagte-text lagi sa kanya si Duterte. Yan, pwede yun. Pero the fact na hindi kinagat ng ICC Prosecutor's Office ang ebidensya ni Matubato, ibig sabihin, ang tingin ng Prosecutor's Office ay mahina. Bakit naging mahina? Bukod sa kwento lamang yan ni Matubato, although naniwala ako totoo, ay kailangan pa rin ng ibang ebidensya na sabi ko na hiwalay na ebidensya para patunayan na kasabwat sila ni Digong Duterte. Ibig sabihin, walang ebidensya ganun. Okay? So ngayon, nang dumating si Las Cañas noong October 2020, saka palang lumakas, pero parihang testimonial evidence. Ganon din ang kay Las Cañas, hindi mo rin magamit laban kay Digong kasi wala siyang bitbit na ibang ebidensya, salita lang niya. Wala siyang nabitbit na ibang ebidensya para patunayan na may kutsabahan sila ni Digong Duterte. See? O, ganun yan. So ngayon, nang ibig sabihin naman, dito natin makikita ang dahilan kung bakit ang tagal umaksyon ng ICC. Kasi kung may ebidensya siya, kagaya sa akin, abogado ko, pag may ebidensya ko, tira kagad. Pero the fact na April 2017, sinampa ni Trillanes ang affidavit ni Matubato. Tapos, February 8, 2018 na nagsabi si prosecutor Pato Ben Sauda, sige, mag-examine muna tayo. Anong ginagawa sa examination? Maliban sa pagtanggap ng mga ibang ebidensya, ay
nagsisearch sa internet, nagsisearch sa mga Human Rights Watch, Amnesty International, at saka iba pang websites ng mga human rights violations. Yung gano'n ang ginagawa. Ibig sabihin, para lang po ng mga pulis ang ginagawa ng prosecutor's office sa panahon na yan. Naghahagilap ang pulis, maghihilap ng ebidensya. Pag kompleto ng ebidensya, saka na lang lalapit sa korte. Boss, kompleto na kami ebidensya. Hingi kami magsasampa kami ng kaso. Hingi kami ng authority to investigate further. At bakit kailangan i-investigate further? Kasi po, pag-examination, hindi po sila basta-basta makakuha ng mga dokumento. Pero kung may authority na ng pre-trial chamber na may utos na, pwede na sila kayong makakasulat sa Supreme Court ng Pilipinas. Manghingi kami dyan ng kopya ng desisyon niyo tungkol sa mga drug war. Sa pulis, hingi sila. Sa PDEA, hingi sila. Ganun po yun. Hindi sila pwede manghingi ng ebidensya kung walang utos ng pre-trial chamber. So the fact na tumagal, sabi ko nga, kung tumagal, mahina ang ebidensya ni Bato-Bato. At nung dumating kay Las Cañas, iyon na lang, pinagsama ang kanilang testimonya, naging malakas. Kaya, nagsampa sila ng request na mag-imbestiga na noong May 24, 2021. So ngayon, ang argumento naman nito ni Kaufman, which is argumento ko rin, na kinukopya ko ni Kaufman, ay yung preliminary examination po ay hindi sapat na basihan para gamitin mo dahilan na magiging rason para meron pang jurisdiction ang ICC kay Duterte. Bakit? Kasi ang preliminary examination ay unilateral action lamang ng Office of the Prosecutor. Ang ibig sabihin po ng unilateral, siya lang ang nagbuot. Kung sa Bisaya pa, siya lang nagbuot. Wala siya na ng head sa pre-trial chamber. Hindi po siya humingi ng consent sa pre-trial chamber. Siya lang gumawa nito. Kaya hindi yan valid. So kung hindi valid, hindi ang kanyang hawak na ebidensya ay hindi mo pwede gamitin na mag-apply ng warrant of arrest. Ang gamitin mo lang ebidensya para mag-apply ka ng warrant of arrest, gagaya ng ginawa na noong February 10, nagsampa sila, 2025, laban kay Digong, nakuha nila sapagkat nakakuha na sila ng dokumento na sinumiti sa pre-trial chamber. Yan po ang nangyari. So ganon, nanatili yung argumento na hindi mo pwedeng isama na bilang dahilan para magkaroon ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kung ang pag-usapan natin ay preliminary examination lamang na wala namang ginagawa diyan kundi nagsiserve sa internet. Walang ebidensya, walang certified copies. So ngayon, ano pa ang dahilan? Ang dahilan ay pag-jurisdiction sa criminal law ang pag-usapan. Ang nagbibigay niyang jurisdiction po ay batas. So kung batas ang nagbibigay ng jurisdiction, batas lamang ang hantayin natin. Hanapin natin, may batas pa ba nagsasabi sa Rome Statute na kung meron ng preliminary examination sa Pilipinas sa panahon na bago mag-withdraw, ay pwede na ba na malilitis ng ICC at mahatulan si Rodrigo Duterte? Ang sagot, wala pong batas. Kaya tumba yan. In the long run, matatalo yan, madidismiss ang kaso. Next, dahil binasura ng pre-trial chamber ang request ng ni Attorney Kaufman, ay umakyat sa ngayon sa appeals chamber. Malaki bang chance doon? Sinasabi ko, napakalaki. Bakit? 5 po ang judge sa appeals chamber. Sa 5 judge, 2 dyan
ay bagong judge. Ang tatlo dating judge na. Noong dating judge ang humahawak, noong July 18, 2023, nagpalabas ng decision ang appeals chamber. Sinabi nila na tuloy ang investigasyon laban sa Pilipinas. Pero tatlo lang ang nagsasabi nun. Ang dalawang judge ng pangalan ay si Perin D. Britsambaut at saka si Gutsa Lord K. Panidsi ay nagdesisyon na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ganda, di ba? Kaya nga lang, sa ngayon nag-usap tayo, yung isa sa dalawang judge ay nagretiro na, si Perin D. Britsambaut. Isa na lang natirang judge at pinalitan na siya at may bagong judge. Ang bago dyan si Judge Tomo Akani. Si Tomo Akani po ay Haponesa. May isa pang judge, si Dimsum. Si Judge Dimsum. So, sana papanig si Judge Dimsum at saka si Judge Akani kay Judge Lord K. Panidsi para manalo si Digong. Yan ang usapan natin, yan ang isahan natin. Kasi si Carranza ay hindi na magdidesisyon. Nang dati ay sa kabila siya nagdesisyon. So, ganda no? Ganda ng chess. Pero, ang nangyari po, oy, Cheska, magandang hapon. Ang nangyari po, maganda ito. Bakit? Nung nagsampa ang abogado ni Duterte na si Don Jacobs, si Kaufman at si Jacobs ay inargue nila ganun din. Pag-argue nila ay nagandahan ata yung appeals chamber. Ibis na magdesisyon ng appeals chamber sa loob ng 1 buwan at kalahati, ang ginawa ng appeals chamber ay inutusan ang kalaban ni Duterte ng mga prosecutor at yung mga Office of the Public Counsel for Victims. Inutusan sila na sumagot na mag-submit pa ng bagong posisyon sa kung ano ang masasabi nila sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, kumpara sa Article 1 to 7, Paragraph 2. Ganda! So ngayon, napilitan ngayon ang prosecutor mag-submit. At ang Office of the Public Counsel for Victims nag-submit din. Nag-submit din si Duterte. At doon sinabi niya, the fact na hindi ka makahingi ng warrant of arrest kung walang certified true copy na document, ibig sabihin, kailangan ay inaprubahan mo ng investigasyon kasi that is the only way for you to get certified copies. Kailangan may approval ng korte ng pretrial chamber ang investigasyon. Kasi kung walang approval ay hindi sila bibigyan ng Supreme Court ng kopya ng mga records ng mga namatay. See? Ang ganda ng argumento, no? Napaka-powerful ng argument. So, ibig sabihin, sa oras na darating magdesisyon ang appeals chamber, hiwalay na judge yun. Kumpara sa judge na gumaganap ng confirmation hearing, hiwalay na judge yun. Hiwalay naman na judge yun kung saan sila nag-apila. So, I am hoping na pretty soon ay mailabas na yan. Pwede ngayon mangyari, ilabas, at pag nilabas ganyan, tigil ang hearing. Kasi mananalo sa Digong eh. So ngayon, isa lang indikasyon, bakit ang tagal makapag-desisyon ng appeals chamber ng ICC? Ibig sabihin po, natagalan sila dahil litong-lito sila kasi kung mabilisan, talo na kagad si Duterte. Tingnan mo lahat ng desisyon ng ICC appeals chamber. Sa ibang mga usapin, ang bilis. Pero pagdating sa jurisdiction na ito, since October 2025 pa, ay hindi pa nakapag-desisyon. At nakita nyo ang ibang desisyon ng appeals chamber, ang bilis. Wala pang ilang araw lang, meron na.
Pero itong jurisdiction hanggang ngayon, wala pa silang decision. At nakalagay din yan, hindi po pwedeng kontrolin ang appeal chamber kung kailan sila mag-decision. Kaya I am hopeful, mamaya, balik tayo dito sa hearing mamaya, i-guide ko kayo, pero hopeful ako na sana, mailabas na ang decision ng appeal chamber na magbabasura sa kaso at magdideklara wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Mabuhay! Kaya kayo na mga kamanak ng biktima, naawa talaga ako sa inyo. Kaya lang, ang problema natin is proseso ay proseso, batas ay batas. Merong tinatawag po, Kamsat Romel, na sa rights of the accused. Ninen, kapatid, may tinatag na rights of the accused. Kung sa Tagalog pa, mga karapatan ng akusado ay dapat respetuhin. Kagaya ng murder suspect sa Pilipinas. Pwede ba siya kung makita siya na 1 taon na, walang warrant, 1 taon bago pagkatapos mangyari yung rape, tapos ituro sa iyo, ikaw pulis, ituro sa iyo ng tatay, yan ang rape sa anak ko. Hulihin mo ba yon? Hindi. Kailangan idaan sa korte. Kaya mali po yung ginawa nila na hinuli si Duterte, tapos ay dinala sa dihig. So, may isa akong hope na iko-consider sana ni Atty. Kaufman. Atty. Kaufman, makinig ka sa akin. Mamaya, magbablog ako. Kasi magpahinga muna ako. Okay, Kamsat. Si Althea Gesta, ganda ng topic mo, Tony. Hanggang doon lang para maintindihan nyo. Tuloy na po dasal natin. Tapos, toxic yung sinasabi mo, lako na. May kabubuhan po kasi, kaya hindi ko na babasahin. Jing Onciano, good morning, sir. Atty. Toto, God bless you. Mabuhay ka, sir. Andy Soria, oy, inaanak, kumusta ka man? Andiyan ka ba sa Amerika? Si Rosemary Reginan, good noon, attorney. Ramel Vincent, good morning po. Tirador, Doktor, Toto, batas ay batas. Tama po yan, batas ay batas. Werso Namente, paano kung ma-confirm? Ay, imposible. Halos imposible. Wala akong nakikitang dahilan para ma-confirm. Kaya nga, umiiyak-iyak kanina si Nery Colmenares. Maya, yung press ko nila, ipi-play ko. Si Cheska, I love you. Tapos si Gilbert Anza, maayong ogto attorney. So, Romeo Bundok Jr. Timothy Maturan, good day po, Attorney Doc Toto. Kausing, naasar na po ako sa gobyerno ni Marcos. Okay. Hindi lang ikaw, marami tayo. Kamuti, puro manok at langaw pa lang daw ang nakapatay niya, yawa. Patawa naman yun. Huwag naman tayo magpilosopo. Giovanni Severo, Sir Toto, napakalinaw po ng paliwanag mo. Salamat po. Dati ayaw manood sa iyo, kala ko anti-Duterte. Hindi naman. Pur batas ako, nagkataon ng pabor kay Duterte yung batas. Helen Bagyo, kamuti, sabi ni Bato-Bato, killer daw siya. Pero wala pa raw siyang napatay. Okay? Althea Gesta, dapat sana ang kawatan sa gobyerno ang dapat na kulong. Tama, mas karumal-dumal pa sa pagpatayan. Michael Pinarok, huwag ka na mag-abogado, di ka naman nagpapaliwanag ako, hindi ako nag-abogado. Ano ka ba? Hindi mo pala alam kung anong pag-abogado at alam mong hindi pag-abogado. Tama, hindi po pwedeng statement lang. Tapos Romelo Arconado, kalbo daw ako. Ngayon, kung kalbo, ay tanggalin na kita pag lahat ng tumawag sa akin ng kalbo, tanggal. Okay, tanggal. Mark Carlson, okay lang yan. Tinawag ako ni Jaime Gonzales na bubu. Okay lang yan. Kasi hindi naman yun, base naman sa kaalaman eh. Sa Sweet Love Grace, good afternoon po, attorney. Kamuti, shout out Sir Toto Kausing. Sa El Macho Guapito, Macho Guapito raw ako.
Sino nagsabi na ako'y gulong-gulo? Hoy, bugok, talo si Duterte sa kaso niya. Sige, pustahan tayo. Still, sayang lisensya nito, walang kwenta. Ganun ba? Okay lang, hindi mo naman ako tinawag na kalbo, okay lang. Makupa L, ikaw daw diretso sa ditso. Sino Makupa L dito? Lorna Larny Cunyales, kahit anong galing dyan mo sa pagsasalita, mabubulok si tatay nyo. Okay lang yung opinion mo yan eh. Wala na akong magagawa dyan. Makupa L, balita ko po, malapit na daw maging cartoon si Inday. Ay, hindi naman. Kwento lang yan. Bakit kayo ayaw nyo ba't si Sara ang tinitira nyo? Grabe ang pagnanakaw ni BBM, bakit hindi nyo nitirahin yun? Mga ugok pa kayo? O mga bubo ba kayo? O Eduardo Dudano, tuloy dahil sa parang ayaw talagang bitawan ng ICC PRRD, parang naniwala na ako na extension ang ICC sa Kangaroo Court ng Pinas na kontrolado ngayon ng mag-asawang sindikato. So, Jam Queen, di nga. So, El Macho, huwag ka nang umasa. Ay, okay lang yun. Opinion mo yun. Dominic Obiado, galing naman ni Atty. Toto. Yung iba nagalingan sa akin, yung iba tiyatag ko kalbo. Iba, mabuhay Dok Toto. Sa iyo lang ako nakikinig. Salamat po. So, Takashi Rosita, good afternoon po, Dr. Toto. Tapos si Magandati, thank you, Doc. So clear ang paliwanag. So loud and clear. Belinis J, Maing Buntag, Ron Robert Go. Tapos sino pa? Bernard Magtibay, Daryl Hispano, maniwala doon sa akin. Hindi ka na maniwala, okay lang. Okay, hanggang dyan lang muna, no? Meron pa iba dito. Si Ben Marhuerte, humabot pa. Altiag Gesta, ganda ng topic mo, attorney. Tapos Fanny Periol. Okay, hanggang dyan lang muna. Please naman, bigyan nyo naman ako kung may sobra kayo. Kung may sobra kayo sa GCash. Bigyan nyo lang ako kung meron na nga. Wag kung wala. Yan. Kung may sobra lang kayo, ha? Tapos, sino pang isa tatawagin natin? Iba may humabol eh. Si Dondon Bayot. Yes, sa to ni Toto para sa Tatay Digong. Hindi talaga nila pagkatiwalaan kasi bayad na ang ICC ni Natamba. Altiagista, galit sila ni Digong pero sa mga kawatan ngayon, Tikom. Eugene Bakyal, God bless. Tapos, was magic mushroom. Only fools don't change their minds. Vicky Mansion. Good afternoon, Toto Tirador, watching from Lucena. Okay, magandang hapon po. So, sino pa? Mintik La Chica, Kalbo. Namabalis ka na, bawal yan. Di, namamalimos. Pati, ban ng dayusir to pag tinawag mo kong kalbo. Okay. Sir Toto, mabuhay ka. Tumakbo ka sa pagkasini. Tutulong ako. Salamat po. Flora Altamera, maayong unto sir. Okay. Kanako sa imong pagpasabot. Nindot. Paminawon. Salamat. Salamat di ay nimo. Grace Tuhe, gayaan mo sila attorney. Hindi sila maniwala sa iyo. Nga attorney, gwapong kalbo. Yun. wrong turn, Adam. Trader ka sa amin. Pinapanood ka namin dati pero ay, huwag ka na tumingin ngayon. Huwag ka na kumanood. Iban na lang kita. Ay, okay lang. Kumanood ka. Hindi kita ibaban. Nasa iyo yan. Kasi unang-una, wrong turn. Ang kaisipan mo ay mababaw. Ang pinaglalaban ko ay batas na tinapakan na nilabag nila ni BBM. So, ikaw, ibig sabihin, ang kalidad mong tao, basta galit ka lang sa tao, okay lang sa'yo pag nilabag ang batas. Ganun po ang assessment ko sa'yo. Pasensya na ha.
So iyan na lang. Maraming salamat po. Like, share, at please join my channel. 75 pesos a month lang naman yun. At please, pabigyan nyo naman ako ng tinatawag na palipad, yung super sticker. At pakilike sa aking Facebook, pakilike sa aking Instagram, sa aking TikTok, aking X. Okay, so maraming salamat po.